Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pati si Alan Peter Cayetano mga kababayan, sumama na sa mga nagsusulong para sa release ni Digong sa ICC. Yan o. Sabi dito sa balita, Alan Cayetano poses for Rodrigo Duterte release, house arrest. Nag-file po ng resolusyon, Senate resolution si Alan Peter Cayetano. Dapat daw, house arrest na lang para kay Digong tulad ni Laila de Lima. Sangayon po kayo mga kababayan sa ganitong resolusyon na final ni Alan Peter Cayetano. Dabagay, hindi man tayo nagtataka kung bakit gano'n na lang mga kababayan ang pagnanais niya. Kasi si Alan Peter Cayetano, tayong tandem ni Digong noong 2016, kaya lang di pinalad na manalo bilang Vice Presidente. Pagkatapos, naging Speaker of the House siya ng panahon ni Digong. So, pagtatanaw mga kababayan ng personal na utang na loob, wala siyang paki doon mga kababayan. Doon ang nakakalungkot. Wala siyang paki doon sa mga na-AG case. May pakilag siya sa kalagayan po ni Digong. But never doon. Wala tayong naririnig sa mga senador ni Digong mga kababayan. Pagdating doon sa kalagayan at pakiramdam ng mga pamilya ng mga na-AG case, basta sila, Digong lang. Digong, Sara. Yun lang po. Yan si Alan Peter Cayetano. Ang amoy ni Alan Peter Cayetano mga kababayan, parehas ng amoy ni Robin Padilla. Nasabi ni Robin Padilla mga kababayan, kahit niya sunugin mo ako, mangangamoy Duterte ako. Pinatulan ng mga netizens, gustong sunugin. Dumagdag ng security si Robin Padilla kasi pinatulan yung hamon niya. Malapit na po na maamoy natin kung totoo. Kasi may habili na si Digong na pag siya namatay doon sa Dahig, sa ICC po, detention facility, i-cremate na lang daw siya. So, malalaman natin kung ano yung amoy. Lang, siyempre, kailangan talaga sunugin din si Robin Padilla, tulad ng sinabi niya, para malaman natin, ma-compare natin kung totoo talaga na magkasing amoy sila. Ang nag-wish nito si si Digong, last wish niya. Tayo walang wish na i-cremate na si Digong. Tulad ng mga pamilya ng mga namatay sa AJK at ng prosecution po sa ICC, ang wish po humaba pa ang buhay ni dating Pangulong Digong para marap niya ang crimes against humanity. Dumaan siya mga kababayan sa due process, sa trial. Yun ang wish. Yun nga ang sinasabi natin. Nakapagtataka, siguro gusto ng takasan ni Digong yung kanyang paghihirap, kaya huling habili na siya. Pero sa tingin natin, yung huling habilin, parte po ng mga propaganda. To support all these petitions para sa interim release. Kabit-kabit siya, mga kababayan. Nang hindi pagbigyan yung interim release, kinontra ng mga prosecutors at saka yung bansa host country na ina-applyan, dininay, may panibagong drama mga kababayan si Digong. Kinausap yung kanyang anak, iwan ko kung totoo na ganon yung habilin o baka gawa-gawa man lang po. Wala man pinakita, hindi man recorded. Recorded sana yung boses kahit sa cellphone. Di ba? Para malaman natin na talagang totoo, pinicturan man lang si Digong na sabi, butot balat na. At ang pakiusap, kung hindi na siya umabot, i-cremate na lang yung kanyang labi mga kababayan. And afterwards ito na, sunod-sunod na yung petisyon. Una na nag-sponsor ng resolusyon si Robin Padilla, with Bongo, and Bato de la Rosa. Yan uwi ka na tay. Padilla files resolution to repatriate detained Duterte. Tapos si Bongo, si De La Rosa, back resolution on ex-President Duterte's repatriation. Tapos ito ngayon si Alan Peter Cayetano, nag-file din for Duterte release in house arrest na lang. Yan yung kanyang mga senador, mga kababayan. Duterte senators na ang sabi ni Bato de la Rosa, 7 sila sa block ng Duterte
Duterte 7 ang Duterte 7 ang tawag niya sa mga Duterte senators. So sabi dito, in his unnumbered resolution, Senator Alan Peter Cayetano called on the Philippine government to advocate before the International Criminal Court, ICC, the interim release of Duterte, proposing that the former chief executive be placed under a form of house arrest while awaiting trial. O ito yung resolusyon, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano. Resolution expressing the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte, including inter alia, meaning among others, entering into an arrangement with the ICC to receive custody of former President Rodrigo Roa Duterte in form of house arrest or modified house arrest or any other appropriate arrangement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands. Paano pa man po tayo makikipag-arrange sa ICC na umalis na tayo? Kailangan siguro bumalik muna tayo as member ng ICC. So may proseso siya uli kasi ang may kasalanan si Digong, biglang sinibir yung ating ties with the ICC para proteksyonan yung sarili niya. Anong nangyari po? Lumusot pa rin yung ICC, ginamit yung Interpol. O ngayon, ang gusto ninyo, makipag-arrange tayo sa ICC. Paano tayo makipag-arrange? Mahirapan tayo makipag-arrange kasi po, wala na tayong koneksyon sa ICC. Umalis tayo at ang may kagagawan po, yung amo mo, Alan Peter Cayetano, si Digong. O nga niya, Mr. Maravilla. Sa iwas niya sa ICC, nasa pool pa rin siya. O diba? O ngayon, mahirap ang makipag-arrange. Kasi hindi na tayo member ng ICC. At saka sabi ni Katoning sa kanya, ni Jerry Baha, ano ba naman niya? Pwede naman talaga na gawin yun ng ating gobyerno. Kaya lang araw-araw, tinatawag mong bangag, ngiwi. Butod. Pagkatapos, magre-resolution ka, urging the Philippine government na ang presidente, yung ating Pangulong, tinatawag na bangag, ngiwi. Butod. Sino naman ang gagawa ng ganon? Loko-loko? Malabo itong resolusyon po na pagbigyan ng ating gobyerno. Kasi unang-una, ang akusasyon ni Digong sa ating gobyerno, kinidnap siya. Pagkatapos, magkikipag-usap ka sa kidnapper mo, natulungan ka na maibalik sa kidnapper, ma-release through the embassy daw ng Pilipinas. Doon na lang. Ano kayo, siniswerte? Nawala na po sa katinuan itong si Alan Peter Cayetano. Paano mong naisip na pagbibigyan kayo ng gobyerno? Ni minsan hindi umingi ng dispensa yung amo mong si Digong, pati si Sara Duterte. Tuloy-tuloy ang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi man siya inaano. Ano niya, Mr. Maravillas, na hindi na-impeach nga. Wala mang kinalaman sa impeachment ni Sara Duterte ang ating Pangulo. Kontra nga siya sa impeachment. Naginanakit nga yung iba kung bakit daw hindi na lang bas-basan yung impeachment para gumalaw na yung mga senador. Diba? Kaya lang karamihan sa mga senador po, kaalyado ni Sara Duterte. But anyway, going back dito sa topic ng resolution niya, malabo, ni Alan Peter Cayetano. Yan address to the Philippine government to advocate before the ICC for the interim release. So ang request mo, naka-address sa ating gobyerno mismo. Paano kayo naniniwala na yung ating gobyerno tatalima? Di ba? Itong mga resolusyon na itong mga kababayan, useless. Kahit na yung repatriation na gustong mangyari, parehas din ito, mga kababayan. Nasa kamay ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang lahat. Kaya lang, ayaw ninyong tantanan yung ating gobyerno. Yan ang problema sa inyo . At malabo na makisawsaw dito yung ating Pangulo. Kasi wala mang impluensya po sa ICC.
ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang impluensya sa mga judges. At hindi niya yon gagawin, alimbawa, mayroon. Hindi niya yung gagawin. At never po ng ICC pa-impluensya sa isang leader ng isang bansa, ng isang estado. Di ba po? Ibahin ninyo ang ICC. Sabi dito sa whereas ni Alan Peter Cayetano, whereas Article 14.2 of the ICC o International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, to which the Philippines is a state party, guarantees that everyone charged with a criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to the law. May pasite-site ka pa ng mga political rights. Kumusta naman yung na-AJK? Kumusta naman yung rights ng mga na-AJK? Na-observe ba? Diba hindi? Yan ang problema sa inyo. Masyado kayong concerned sa rights, human rights, political rights ni Digong, pero wala kayong sinasabi. Pagdating sa human rights ng mga biktima, ng family ng mga biktima, at mismo mga biktima mismo. Kaya walang maniwala sa inyo, kundi kayo-kayo lang. Di ba? Masyado kayong bias. Whereas the Philippines allowed these reasonable accommodations pursuant to the constitutional right to be presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Whereas former President Rodrigo Roa Duterte, under both domestic and international law, is likewise afforded the right to be presumed innocent until proven guilty. Whereas, in view of his old age and exclusion from any meaningful social interaction, the former president's health is in danger of deteriorating further. Paano mo nasabi? May attachment ka ba dyan sa resolution mo ng medical records ni Digong? Humingi ka muna ng medical records ni Digong doon sa doktor ng The Hague before ka na magpasa niya na resolution. Kwento-kwento man lang po ni Sara Duterte. Masyado kayong nagpapaniwala kay Sara Duterte na ang mga kwento noon, lahat baliktad. Wala man yun sinabing totoo. Lahat baliktad yung sinasabi niya. Nasa ng medical records na magpatotoo na in danger. Na mismong si Sara nagsabi, yung pangangayayat, dahil yan niya siguro, hindi niya gusto yung pagkain. Pero anya okay. Mas okay niya sa kanya para siyang nung binata siya. Mas magandaan niya yung kulay niya. Hindi niya nagsag yung mukha. Sabi ni Sara mismo. So mas pa kayong naging concern kaysa kay Sara Duterte. Pangiti-ngiti nga lang si Sara, pati yung kanyang nanay. Ay nanay niya, siyempre matanda na, sabi ni Elizabeth Semerman. Kayong hindi man kayo nakabisita mismo. Kasi allowed family member man lang. Kayo pa yung masyadong kidit. Masyado kayong concern. Relax nga lang si Sara Duterte tapos si Elizabeth Semerman. Pangiti-ngiti. So sinong maniniwala sa resolution ninyo? Wala mang attachment medical certificate na in danger. Kayo man lang yung nagsasabi niyan. Si Sara nga hindi man sinabing in danger yung health. Okay lang daw doon. Ang daming flaws, ang daming butas nitong resolusyon. Pang-propaganda lang ninyo ito. Walang base po. Abogado ka. Dapat ang isang abogado maingat po sa mga claims. Pag may resolution, may attachment dapat. Asan ang attachment? Medical records na nagsasabing in danger yung health. Sige nga, pakita ka nga Alan Peter Cayetano. Basta ka lang magsulat ng resolution. Is in danger daw of deteriorating further. Mismong si Sara Duterte nagsabi. Ma'am, kamusta po si Tatay Digong sa inyong pagdala? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinahiram kami ng guardia ng nail cutter. Pinupit namin yung kanyang kuko. And then he spent time yung para hindi siya hait. Anong gagatong man lang, yung mga supporter niya tulad ni Harry Roque, pakinggan ninyo. Discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Siya nalulungkot. Si Sara nga, hindi nalulungkot. Pangiti-ngiti pa.
Sinasabi na okay man lang ang kanyang tatay. Nangayayat lang kasi hindi makakain ng mga paborito niyang pagkain kasi iba man ang pagkain doon. Gawa-gawa po ang kwento. At resolusyon ni Alan Peter Cayetano, in danger daw yung health. Pababayaan ba naman yan ng mga doktor niya doon sa Dahig? Ito ang ebidensya, si Sarah mismo. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old. Kita mo? Natural daw. Isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanya. Pag-ngiti-ngiti pa. Ginagawa nga niyang joke lang yung kamatayan ng tatay niya. Yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Ito yung dating asawa, si Elizabeth Semerman. Hey, ma'am. I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so thin, skin and bones. Tulad sa picture na ito, she's really that, you know. And I asked him, Relax. The food. Sabi niya, ayaw daw food. Ayaw na, and pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Pilipino food? No. So whatever lang. Yeah, then at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? Hindi na nga may he's healthy, but may medisina. You never know. Yeah. Tulad na, mahina na maglakad, you know. Yun na. But how is he with the weather, ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. I told him, sabi ko, malamig. Sabi niya, mainit naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Baliktad po. Ibang sinasabi ng mismong nakakitang kapamilya niya kaysa sa sinasabi ng mga senador at sa Harry Roque. Malinaw na panggatong lang, mga kababayan, para kaawaan. At yung petisyon nila, pagbigyan po, mismong mula sa bibig nila, okay, sabi ng immediate family, okay ang kalagayan ni Digong. Pumayat lang siya. At yung pagpayat, sabi ni Sarah, as okay yun. Kita ninyo? Pero ibang sinasabi ni Alan Peter Cayetano sa resolusyon. Whereas in view of his old age, and exclusion from any meaningful social interaction, the former president's health is in danger of deteriorating further. So anong credibility mo po na magsalita ng ganyan? Doktor ka ba? Wala ngang sinasabi yung doktor. Kuha ka muna ng medical certificate ni Digong. Galing doon sa doktor sa Dahig before ka mag-claim na ganyan, nagde-deteriorate yung health ni Digong, kaya nag-file ka ng resolusyon na yan. Huwag kami, Alan Peter Cayetano. Ginagawa mong GAGO yung mga tao. Di ba? Kala mo, hindi kami marunong mag-isip. Kala mo, maniniwala kami agad dyan sa mga pinagsusulat mo sa whereas ng resolusyon mo. Di ba po, mga kababayan? Claim lang niya yan, mga kababayan. Walang base, medical. At mismong mga anak niya, mismong si Sarah at yung dating asawa nagsabi okay yung kanyang tatay, yung kanyang dating asawa. Sabi niya dito, whereas to grant the former president interim release in the form of house arrest or modified house arrest or any other appropriate arrangement subject to conditions restricting liberty to be imposed by the ICC would be beneficial to his health, all while presenting no risk to the integrity of the ongoing trial. Whereas, to grant the former president interim release will likewise allow him to have social interactions which are vital to his emotional and overall well-being, considering the communitarian culture of Filipinos and our people's inherent nature of compassion for the elderly and respect for authority. Naisip mo yan para kay Digong.
Never ninyong naisip para sa pamilya ng mga biktima at sa mga biktima mismo. Yan ang problema sa inyo eh. Very concerned kayo sa overall well-being ni Digong. Never sa mga biktima ng AJK. Whereas even in the Philippines has already withdrawn from the Rome Statute, the Philippines through its embassy in The Hague, Netherlands is not precluded from entering into an appropriate agreement with the ICC to receive custody of the former president in the event that he is granted conditional release. Well, pwede sana yan na gawin ng ating gobyerno kung naging maayos lang ang pagtrato ni Digong sa ating Pangulo. Pati ni Sara Duterte, pati kayo. Kaya lang bakit mo naman bibigyan ng pabor ang isang leader na ang mga anak walang tigil sa pagtawag sa ating Pangulo, bangag, 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 ngiwi, 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 adik, may adik tayong Pangulo. Ba't gagawin yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Sige nga, paliwanag mo nga, Alan Peter Cayetano. Ikaw man ang gawa ng ganyan, gagawin mo ba? Yan ang gusto mong mangyari para sa dating Pangulo? Hindi na nga lang kayo pinapansin ng mga masasama ninyong ginagawa. Ang ginagawa ng ating Pangulo, nagtatrabaho na lang. Ayaw niya bumaba sa level ng uri ng politika ng mga Duterte. Sabi niya dito, whereas it is good conscience of the state to, as a minimum, afford the former president humane treatment by accommodating him and putting him under its auspices. Humane treatment. Hindi na kayo nahiya na humingi ng humane treatment? Kumusta naman yung mga na-AJK? May humane treatment para sa kanila? Para sa mga biktima? Di ba wala? Pinulot na lang sa kalsada yung mga patay by the thousands. Tapos may lakas kayo ng loob na humingi ng humane treatment sa ating gobyerno. May humane treatment siya sa ICC. Buhay pa nga siya eh. Pinapakain doon. Binibigyan ng medical attention. Tama po, mga kababayan. Si Digong, si Sara, may humane treatment? Kayo ba may humane treatment sa ating gobyerno, sa ating Pangulo? Di ba wala? Grabe yung mga pagbabalahura nila. Pagkatao ng ating Pangulo. Pinagbantaan nga ni Sara. Kaya nga siya na-impeach. Pagkatapos kayo dyan sa Senado, ginagawa ninyo sa impeachment case ni Sara. Gusto ninyong ipadismiss ng mga Duterte senators. You see? Without the benefit of trial. Ganon kayo kabayas. Walang kwenta ng mga leaders ng ating bansa. Masyadong bias. Sabi niya, whereas the third pillar of Philippine foreign policy mandates the state to protect the rights and promote the welfare in interest of Filipinos overseas. Kaya nga siya nasa dahig kasi maayos siya doon. Protected siya. Mas maganda nang nandun siya. Sabi niya, whereas the least the Philippine could do for its former leader is to advocate for his release and make the necessary arrangement to accommodate him. Kung sana naging maayos siyang leader, nanahimik na siya after na magtapos ang kanyang turno, nanahimik na sana siya. Baka paglabas ng warrant of arrest ng ICC, hindi nangyari sa kanya na dineliver siya ni General Torre. Kaya lang, sinagad ninyo, yung kasamaan ninyo, sinagad na ninyo laban sa ating Pangulo. May naubos po ang pasensya. Ang kabaitan po, pag sinagad mo, ayan ang resulta po. Di ba? Sinagad ninyo ang pasensya. In-underestimate ninyo ang pwedeng magawa ng ating Pangulo. Kasi ang tingin ninyo sa ating Pangulo, weak leader, kinakamote ninyo. O ngayon, anong inabot ninyo sa weak leader? Nakikimahirat na kamo niyan. Nagmamakaawa na kayo. Pagbigyan ang inyong kahilingan sa resolusyon. Huwag kami, Alan Peter Cayetano, lalo ka na, masyado ninyong pinagsalitaan ng masasama, especially during the vice presidential election. Nakita ninyo yung debate ng vice president po, presidential candidate noong 2016, kung ano-ano yung pinagsasabi. Harap-harapan, pinagsasalitaan ang ating Pangulo, vice president noon yung kinakandidatuhan na magnanakaw. Pagkatapos ngayon, magre-resolution kayong ganyan. Whereas, to allow the former president who has worked tirelessly and selflessly for the welfare of the Filipino people to spend his twilight years far
from not only home but also his family and friends would be the height of injustice. So sa inyo, height of injustice na yung malayo si Digong sa kanyang pamilya, sa kanyang bansa. What about yung malayo permanently? Yung mga victims ng EJK, na lahat ngayon kaluluwa na. Ano yon? Hindi yon height of injustice? Si Digong, buhay na buhay pa. Walang death penalty sa kanyang krimen. Pwedeng pasyalan. Pero yung kanyang mga biktima, kaluluwa na lahat nakalansay. Sabi ko nga, masyado kayo concern kasi botot balat na lang daw. Pero wala man tayong prueba, wala man picture. Kwento man lang ni Sarah, tapos ni Zimmerman, ni Elizabeth Zimmerman. Botot balat, concern na kayo. Pero yung boto na lang lahat, kalansay na lahat, wala kayong concern. Huwag kami, Alan Peter Cayetano, napaka-insensitive mo. Whereas, sa kabila ng ating pagkakaiba ng ating ideolohiya o paniniwala sa politika, bahagi ng ating pagka-Pilipino ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga matatanda. Marapat lamang na kumilos ang ating gobyerno sa lalong madaling panahon habang hindi pa huli ang lahat dahil ika nga nasa huli ang pagsisisi. May banta pa, nasa huli ang pagsisisi. Bakit? Kung mamatay si Digong doon, anong gagawin ninyo? Mag-aalsa kayo? Magre-revolusyon kayo? Mag-revolusyon kayo. Tingnan natin kung makaipon kayo ng enough people power, enough number na magpi-people power para tanggalin yung ating Pangulo. Tingnan natin. Masyado kayong nagmamagaling. Ang akala ninyo, mauutupan ninyo yung ating mga mamamayang Pilipino na pag namatay, yun ang banta ni Robin Padilla. I-try ninyo. Kung hindi mag-alo ang balak sa tinalupan, baka nga itong ginagawa ninyo sa Senado, inuupuan ninyo, tinutulugan ninyo yung impeachment, gusto ninyong ma-dismiss, baka dyan pa lang, i-abolish na ng people power para kaladkarin kayo dyan sa Senado, ng ating mga mamamayan. Sumusobra na kayo. Veiled threat ito po. Nasa huli ang pagsisisi. It is a veiled threat. Yan ang basa natin dyan. May pagbabanta. Ibig sabihin, pag may nangyari kay Digong namatay doon, magsisisi ang ating Pangulo. Di-try ninyo. Hindi ninyo masisindak ang ating gobyerno. So sabi niya, now therefore be it resolved as it is hereby resolved by the Senate of the Philippines to express the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate before the International Criminal Court, ICC, for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte, including inter alia, entering into an arrangement, among others, ang ibig sabihin niyan, inter alia, an arrangement with the ICC to receive custody of FPRRD in a form of house arrest or modified house arrest or any other appropriate arrangement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands. Alan Peter Cayetano. Adapted. So yan ang final niya, mga kababayan. Hindi pa man yan pinag-uusapan. Draft resolution niya, mga kababayan. Rinilis na sa media. Ngayon, nag-react na po yung Palasyo Malacanang. Naitanong kanina kay Press Officer Yusek Claire Castro. Sumali GMA News. Ma'am, isa pa po regarding the issue naman po tungkol dun sa si Senator Cayetano po kasi he has filed a resolution urging the Senate to call on the government to pursue the interim release of former President Rodrigo Duterte, including negotiations with the International Criminal Court for his possible house arrest. I understand you have no control over ICC, but yung sinasabi po niya na the possibility of negotiations with the International Criminal Court or a similar arrangement at the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, yung parang possible house arrest in The Hague, Netherlands Embassy. Does Malacanang intend to just study and act on this resolution? Nagsalita na po ang ating SOJ Boying Rimulya patungkol po sa interim release. At kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hahayaan na lang po ang Department of Justice to do its work. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Thank you, ma'am. Malinaw, noted. Pag sinabing noted, walang aksyon.
Kasi may posisyon na po. Yun ang sinasabi ni Jose Castro. Nagsalita na ang DOJ Secretary, si Remulla. O ngayon, alamin natin anong sinabi niya last month sa issue ng interim release. Ayan June 25, 2025. Sabi sa balita ng Inquirer, Remulla opposes ICC release bid. Says Duterte gets best care in Netherlands. Iyon ang ibig sabihin ni Jose Castro kontra ang DOJ Secretary. Ang Secretary po, alter ego ng Pangulo. So ang ibig sabihin niyan, kinontra ni Remulla as alter ego of the President kasi sabi ng Pangulo, kung interpret natin, alter ego, other self. Hindi pwede. Kung anong sinasabi ng Secretary reflects the stand, the opinion of the President. Hindi man magsasalita ang DOJ Secretary or any Secretary ng Departamento na walang basbas, lalo na sa mga sensitive issues tulad nito. Naintindihan na ninyo? Kaya hindi po oobra itong resolusyon. Noted. Noted lang. Pakinggan ninyo ang sinasabi kasi Alan Peter Cayetano ng mismong amo mo. ang sabi ng amo mo, kalimutan na ninyo sila. Kalimutan na ninyo siya. Yan ang sabi niya sa mga Pilipino. Yung mga nandun nga na nagrarally sa dahig, umuwi na niya kayo, matanda na ako, kalimutan na ninyo ako. Bakit ayaw ninyo makinig sa leader ninyo? Ready siya na mabulok doon. I'll rot there anya. He found guilty. Guilty. Pabuka. Pakinggan niyo kasi ang sinasabi, ang wish ni Digong. Ito yung gusto niya. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Malinaw po, ready si Digong na mabulok. Bakit kayo nag-aalala? Yung tao mismo, ready na mabulok habang buhay. Pagkatapos may resolusyon kayo. Hindi nga humihingi ng pabor, humihiling ng ganyan, yung mismong akusado. Pagkatapos kayo, mas magaling pa kayo kay Digong. Di ba? Digong nga hindi humihiling. Kasi ready siyang mabulok doon. Huwag kami Alan Peter Cayetano. Kaya baseless yan na resolusyon mo. Walang kakwenta-kwenta. At saka, bakit ka naniniwalang pagbibigyan ka? Pagbibigyan kayo ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, na walang ginawa si Digong, kundi bantaan, siraan, pati si Sara, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tapos hihingi kayo ng pabor. Ano yan? Masyado naman ninyong na-underestimate ang intelligence ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tingin ninyo, mauuto pa ninyo. Tama ba?